May 200 sa harap ng mundo, isa'y maluwag, puno ng ingay at ilusyon. Marami ang sumasabay, marami ang palakpak. Okay po mga kapatid, shalom, shalom. 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 Kapayapaan po sa ating lahat. Ngayon, bago po tayo magsimula sa ating bagong tatalakayin ngayon at ating pag-aaralan ngayon, ay umawit po muna tayo. Ito, awit 86 po. Ikiling mo ang iyong pakinig, O Yawa. Dinggin mo ang aking hibig at daig. Ako'y dukha, ako'y nangangailangan. Sa iyo lamang ako aasa't kakapit. Ingatan mo ang aking kaluluwa, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. Ikaw ang aking aluwa, aking kanlungan. Sa iyo ang aking buhay at hininga, O Yahuwah. Maawa ka sa akin, buong araw sa iyo ako'y dumadaing. Itaas mo ang galak ng aking puso, sa iyo ko inialay ang kaluluwa ko, sapagkat ikaw ay mabuti at mapagpatawad. Sagana ka sa kagandahang loob, sa lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ikaw ang tanging aluwa, dakila magpakailanman. Sa araw ng aking kabagabagan, ako'y tatawag at ikaw ay sasagot. Walang gaya mo sa gitna ng mga Elohim. Walang gawang hihigit sa iyong gawa, O Yahuwah. Lahat ng bansang iyong nilalang, sa iyo'y magsisilapit at sasamba. At ang iyong pangalan ay luluwalhatin, sapagkat ikaw lamang ang nag-iisang aluwa, O Yahuwah. Maawa ka sa akin, buong araw sa iyo ako'y dumadaing. Itaas mo ang galak ng aking puso, sa iyo ko inialay ang kaluluwa ko. Ituro mo sa akin ang iyong daan, sa iyong katotohanan ako'y lalakad. Ilakip mo ang aking puso sa pagkatakot sa iyong banal na pangalan. Buong puso kitang pupurihin, O Yahuwah, kong aluwa ang iyong pangalan.
sa akin. Mula sa pinakamalalim na siyol, ako iyong iniligtas. Kahit ang palalo ay bumangon laban sa akin, ikaw ang aking lakas, ikaw ang aking kalasan. Ikaw ay puspos ng kahabagan, mapagbiyaya, banayan sa galing, sagana sa kagandahang loob at katotohanan. O Yahuwah, sa iyo ako'y mananatili. Bumalik ka sa akin, O Yahuwah. Ipakita mo ang iyong awa at lakas. Tulungan mo ako at iyong aliwin. Ako'y iyong lingkod, sa iyo nagtitiwala. Pagpakitaan mo ako ng tanda ng kabutihan, upang ang lahat ay makakita na ikaw, O Yahuwah, ang tumulong sa akin. Ikaw lang akong alo at tagapagtanggol. Ikaw lamang, ikaw lamang ang aluwa. Ikaw lamang ang aming Ama. Hey, shalom, shalom. Hey, hallelujah. Napakagandang awitin na pinakikita dyan na kung gaano kaganda ang kalooban ng ating Aba Yahuwah. Okay, bago po tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw, at bago natin saliksikin na naman ang kasulatan, tayo po'y manalangin muna sa ating Aba Yahuwah, Yahusha na pinakadakila sa lahat. Okay. Aba Yahuwah, pinakadakila sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming Aba. Salamat po sa biyayang aming natatanggap sa araw-araw, sa pagpapala na iyong ibinibigay. Ikaw po pinakadakila sa lahat, makapangyarihan sa lahat, wala na pong iba. Buksan mo po ang aming puso't isipan sa bagong pag-aaralan tungkol sa iyong salita. Tungkol sa iyo, aming Aba Yahuwah, Yahusha. Umano po sa aming mga puso ang topic na pag-aaralan ngayon at aming itong isabuhay para lumakad ayon sa Espiritu. Ikaw po pinakadakila sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming Aba Yahuwah, Yahusha na siyang tagapagligtas. Salamat po, siya nawa. Hallelujah, shalom. Okay po mga kapatid, bago po tayo magsimula sa ating talakayan o topic ngayong araw sa pag-aaral ngayon, meron po muna tayong babasahing mga bersikulo para po bago tayo magsimula. Pakibasa po yung John 8:32. 32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Okay po. Ayon po dito, maliwanag po sinasabi sa John 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Okay po mga kapatid, sinasabi po dito, tayo po ay nag-aaral ng katotohanan. Kaya po, sa pamamagitan po ng katotohanan ng ating pinag-aaralan, ay ito pala ang magpapalaya sa atin. Okay. Mateo 15:12. Nang magkagayon nagsilapit ang mga alagad at sa kanya'y sinabi, Okay. nalalaman mo bagang nagdamdam ang mga Pariseo pagkarinig nila ng pananalitang ito? Okay. Datapwat sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin.
Pabayaan ninyo sila. Sila yung mga bulag ng taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Okay po. Dito po mga kapatid, ayon sa Mateo 15, nagdamdam po yung mga Pariseo sa mga pinapangaral o sinasabi ng ating Misaya, Yahusha. Ngayon po dito po sa ating pag-aaral ho, direktahan po kasi ang salita. Nananaway po ang salita. Tandaan po natin, meron tayong mga mapag-aaralan or may mga bersikulo na tayo masasaway. Kaya po tandaan po natin, talagang kapag ikaw ay hindi itinanim ng Ama, siguradong magdaramdam ka sa kanyang salita. Tandaan po natin yon. Ibig sabihin, maging affected ka or magiging tatamaan ka sa mga sinasabi ng kasulatan. Tandaan po natin, wala pong lugar dito ang yung mga nagdadamdam. Tandaan natin mga kapatid, dito sa pag-aaral natin ng salita, hindi emosyon. Hindi yan ang kailangan natin. Kung ikaw'y mararamdamin, hindi ka pwede. Pag tayo nasaway ng salita. Baka mamaya, nag-aaral tayo, may nasabing verse na tatamaan ka or patama sa'yo dahil yun yung nakasulat, tayo po'y magdaramdam. Wala pong ganun. Walang lugar sa aralan, sa salita, ang mga ganung bagay. Tandaan po natin. Ngayon, ano po sabi dito? Ang bawat halamang hindi tinaminim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Pabayaan ninyo sila yung mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umaakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Walang ganun. Kung ikaw talaga itinanim ng Ama sa kalangitan, hindi ka affected dito sa salita. Hindi ka maramdamin. Hindi ka balat sibuyas. Hindi uso dito sa aralan yung ikay balat sibuyas. Dahil ang pinag-uusapan natin ay katotohanan, yung salita. Ama. Tapos kapag napagsabihan sa aralan, ayon sa kasulatan, magdadamdam. Di ba hindi ganun? Tandaan nyo mga kapatid, na ang salita ay isang matulis na tabak na may dalawang talim. Okay, pakibasa po, 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng ruwag aluha. Okay? Ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Okay mga kapatid, sabi sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng ruwag aluha ay mapapakinabangan saan? Sa pagtuturo, sa sansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Tandaan natin, ang salita na lalot, kasulatan na lalot kinasihan ng ruwag aluha or ruwag hakadesh ay magagamit sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ganun yun mga kapatid. Tayo dito nag-aaralan para matuto. Tandaan natin. At ang salita ay pwedeng mangsaway. Tandaan natin. Okay, tuloy na po natin. Introduction lang po ito ng ating topic. Hindi talaga to topic kasi sinama natin to para ipaalala sa mga kapatid na hindi walang lugar dito para sa damdamin. Hindi dapat ang isang tunay na mananampalatay, hindi dapat balat sibuyas. Na konting natamaan lang sa mga pinag-aaralan, nagtatampo na. Hindi ganun. Okay. Tuloy po natin. Dahil, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ngayon, kung di mo matanggap ang katotohanan, malaya ka kaya. So, matotal, hindi. Okay. Tuloy na natin. Okay. Topic number 8. Ang katotohanan tungkol sa katawan, kaluluwa, at espiritu. Yan, pag-aaralan natin yan mga kapatid, na tayo pala bilang isang tao ay meron tayong tayo pala ay 3-in-1 being. Yan, babalikan natin to actually na-topic na natin before to, pero ito mas bibigyan natin ng emphasize kung ano to.
para mas maunawaan natin kung ano ba yung katawan, ano yung kaluluwa, ano yung espiritu. Okay. Okay, panimula. Maraming kalituhan ang nanggagaling sa pagpapalit-palit ng kahulugan ng katawan, kaluluwa, espiritu. At lalo na sa hindi pag-iba ng espiritu ng tao sa Ruach HaKodesh ni Abba Yahuwah at karumal-dumal na espiritu. Ano ba tong katawan? Ano ba tong kaluluwa? Ano ba tong espiritu? Ngayon, pag-aaralan natin siya para mas lalo natin maunawaan kung paano naging 3-in-1 being ang isang tao. Okay. Sa 1 Thessalonica 5:23, pakibasa nga po. At pakabanalin kayong lubos ng aluhad din ng kapayapaan, Yon. at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Adonai Yahushua Messiah. Okay. Ngayon po, mga kapatid, sinasabi dyan, buong espiritu, kaluluwa at katawan dapat banal pagdating ng ating Yahushua HaMashiach. Kailangan pagdating ng ating Messiah ay buo tayo. Yung espiritu, kaluluwa at katawan. Hindi pwedeng espiritu lang. Hindi pwedeng kaluluwa lang. Hindi pwedeng katawan. Kaya tandaan natin, kapatid, bilang isang tao, nahati tayo sa, kumbaga, 3-in-1 being tayo. Yan. Paano tayo naging 3-in-1 being? Pag-aaralan natin yan. Kasi yung buong espiritu, kaluluwa, at pagdating ng ating Messiah, ay banal. Yan, tatlo na yan. Okay, Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Yahuwah ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Yun. At bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Yun, tandaan natin, mga kapatid, ang salita ay hanggang sa pagkakahati ng kaluluwa at espiritu. Ito pinag-aaralan natin, matindi yan. Yung salita na yan. Tabak na may 2 talim. Kaya ngayon, may verses na tatamaan tayo. Tandaan natin yun. Ibig sabihin, magkaiba sila. Tignan natin. Okay, ito ang espiritu ng tao. Ruhak ng tao. Okay, ano ba yung ruhak ng tao? Ito ang hininga. Okay, pakibasa po yung Genesis 2:7. At nilalang ng Adonai Yahuwah ang tao sa alabok ng lupa. Yun. At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Okay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Okay. Sa pamamagitan po ng ruhak ng tao, kaluluwa, ito yung hininga. Kaya yung tao ay nagkaroon ng hininga ng buhay. Tandaan po natin. Ano pala yung espiritu ng tao? Ano yung espiritu ng tao? Ang tao ay buhay. Hininga. Hininga Oo na siyang nagbibigay ng buhay. buhay. Yun. Yun pala spirit sa atin bilang tao. Ngayon, sa Job 33:4, pakibasa po. 33 po ng Job. Okay. Binalang ako ng espiritu ng aluha. Okay. At ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbigay sa akin ng buhay. Ayun. Kaya nga, Yahuwah, ibig sabihin, Yah adds breath, or Yah is gives breath or adds breath, nagbibigay ng hininga. Tandaan natin sa Job 33:4, ang espiritu ng aluha ang gumawa sa akin at binigyan siya ng buhay. Tandaan natin, sa bilang isang tao, mga kapatid, tayo po ay binigyan ng espiritu. Yun nga yung espiritu ng tao na tinatawag, yun yung hininga.
Tandaan po natin. Ang isang parte ng pagiging 3-in-1 being natin, yung espiritu ng tao, yun pala yung hininga. Okay. Ano ang espiritu ng tao? Ito ay hininga ng buhay. Nagbibigay buhay sa katawan. Galing kay Yahuwah. Tandaan po natin yun, ha, mga kapatid. Ecclesiastes 12:7. Pakibasa po. Ano pala mangyayari dun sa espiritu? Ayan. Okay ba? Ecclesiastes 12:7 po. Ano po ang nasasabi? Sige. At ang alabok ay mauuwi sa lupa. Okay. Yan ang una. Yung alabok mauwi sa lupa gaya ng una. Ang hiwa ay mababalik sa aluha. Okay. Ibigay sa kanila. Okay. Tandaan natin, ang espiritu ay babalik sa Yahuwah na nagbigay nito. Importanteng linaw, ito po mga kapatid, ang espiritu ng tao ay hindi Ruach HaKodesh. Hindi siya yon. Tandaan natin, ha, hindi masamang espiritu. Ito ay life force o hininga. Kapag umalis ang espiritu, patay ang katawan. Sa Santiago 2:6, pakibasa po. Yan. Santiago 2:6. 26 26. to 26. Santiago 2:26. Apo. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, Yun. ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Yun. Tandaan natin mga kapatid, ang katawan na walang espiritu ay ano pala? Patay. Patay. Yun. Walang hininga. Sino nagbibigay ng Hininga. Okay, tandaan natin, ha. Ang espiritu ng tao ay hindi yung Ruach HaKodesh. Hindi yung banal na espiritu. Hindi yung masamang espiritu. Baka kasi mapagkamalian natin. Yan. Kaya ako na-puzzle out ako na may espiritu pala ng tao. Ano kaya yun? Yun yung inalam ko, ni-research ko, pinag-aralan. Kung ano yung hininga na yun. Yung pala yung hininga, yung espiritu pala ng tao ay hininga. Hindi pala yun yung Ruach HaKodesh. Hindi pala yun yung mga masamang espiritu. Okay, next. Tandaan natin, ang katawan na walang espiritu ay patay. Nanggagaling ng hininga. Okay. 3. Ang kaluluwa. Sa kaluluwa na tayo. Kaluluwa is yung nephesh, kung tawagin. Ito ang diwa o buong pagkatao na may kamalayan. Genesis 2:7, sabi nga kanina nabasa, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Okay, pansinin, hindi sinabi na binigyan ng kaluluwa. Binigyan ba? Di ba hindi sinabi? Kundi naging kaluluwang may buhay. Okay. Formula ng pagkatao: katawan, alabok, espiritu, hininga. Kaluluwang may buhay. Tandaan natin yun, ha. Okay, ano ang kaluluwa? Ito naman, ano naman yung kaluluwa? Ang kaluluwa ay may kamalayan, may damdamin, may alaala, may pagpapasya. Awit 42:5, pakibasa. Bakit ka nang lulungo o kaluluwa ko? At bakit ka nawabagabag sa loob ko? Umasa ka sa aluha sapagkat pupuri pa ako sa kanya dahil sa kagalingan ng kanyang luha. Yun. Sabi, nalulumbay yung kaluluwa ko. Ano yun? Ang kaluluwa ay may kamalayan, may damdamin, may alaala, may pagpapasya. Lucas 16, nakararamdam ng paghihirap.
Tandaan natin, pamilya nga tayo dyan. Kay sa Lucas 16, dun sa pulubi at dun sa mayaman. Nakakaramdam yung kaluluwa. Ngayon, kaya ang kaluluwa ang nakararanas ng ano to? Kagalakan, pagdurusa, aliw, paghihirap. Yun. Pag pumanaw ang isang tao, ang kanyang kaluluwa ay napupunta kung saan siya dapat mapunta. Kung doon ba sa sinapupunan ni Abraham o doon sa Hades na puno ng paghihirap. Yun. May memory yung kaluluwa na yun. Okay. Next is for pagkakaiba ng tatlong uri ng espiritu. Tatlong uri ng espiritu, mga kapatid. Number 1, espiritu ng tao. Ano yun? Hininga ng buhay, galing kay Yahuwah, bumabalik sa Kanya. Next po, yung Ruach HaKodesh, banal na espiritu. Yan yung Ama. Romans 8:9, kung ang espiritu ni Yahuwah ay nananahan sa inyo. Pakibasa po, Romans 8:9. Ano ang espiritu ng tao? Ay, buhay. Yung hininga. Okay. Okay. Kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Yun. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang espiritu ng aluha, datapat ko ang sino may walang espiritu ni Yahusha o ng Misaya, siya'y hindi sa kanya. Yun. Tandahan natin. Ang key pala nun, dapat ang isang mananampalataya ay ang mananampalataya po, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, dapat meron kang espiritu ni Yahuwah. Tandaan natin. Dapat nananahan yun sa atin. Hindi likas sa tao, ibinibigay sa mga mananampalataya. Yun yung Ruach HaKodesh pa, mga kapatid. Nananahan bilang, yun pala. Tatak pala yun, espiritu na yun, ng Ruach HaKodesh. Pag meron ka nun, meron kang tatak. 3. Karumal-dumal o masamang espiritu. Mateo 12:43. Ito po, basahin po natin sa 12:43. 12:43 ng Mateo. Datapat ang karumal-dumal na espiritu. Kung siya'y lumabas sa tao, Okay? ay lumalakad sa mga dakong walang tubig, Okay. na humahanap ng kapahingahan, Okay. at hindi makasunod. Okay, tandaan natin, yung karumal-dumal na espiritu ay isang dayuhan, hindi bahagi ng pagkalikha ng tao. Hindi siya part natin, yung karumal-dumal na espiritu. Maaring pumasok at lumabas. Yun. Maaari siyang pumasok sa atin, maaari siyang lumabas. Ayon sa Mateo 43. Mali ang sabihin ang espiritu ng tao ay yung Ruach HaKodesh. Magkaiba sila. Tandaan natin, mga kapatid. Iba yung espiritu ng tao sa espiritu ng Ama o ng Ruach HaKodesh. Tandaan natin, magkaiba yon. Dahil yung espiritu ng tao ay yung pala yung hininga. Okay. Ano ang nangyayari sa kamatayan? Yan, tandaan natin ano nangyayari dun sa tatlo na yon sa kamatayan. Sa physical na kamatayan, ang katawan babalik sa alabok, espiritu, hininga, bumabalik kay Yahuwah, ang kaluluwa, may kamalayan, mapupunta sa Sheol o sa Hades o sa sinapupunan ni Abraham. Ayon sa Lucas 16 tsaka Ecclesiastes 12:7. Tandaan natin, ano yung bumabalik? O ano yung napupunta sa Sheol or sa Hades o sa sinapupunan? Yung kaluluwa. Kasi yung laman, ano mangyayari? Babalik sa pagiging alabok. Na ano po ba, mga kapatid? Okay. Kaya tayo 3-in-1 being. Kasi kung wala tayong espiritu o yung hininga, patay ang laman. Patay ka. 6. Ano ang kahinatnan sa huli? Daniel 12:2. Pakibasa po.
Daniel 12:2. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa Okay? ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, Okay? at ang iba'y sa kahihiyan. Yeah. At sa walang hanggang pagkapahamak. Yun, maliwanag po Meron pong marami ang magigising that time mula sa alabok. At yung iba'y nakatakda saan? Sa kahiyan. Tsaka isa nakatakda sa buhay. Ay, na walang hanggan. Na walang hanggan. Diyan pala pinakikita na sa Daniel na may pagkakatakda na. Oo. Na merong nakatakda sa buhay na walang hanggan, meron sa hindi. Okay, sa muling pagkabuhay, ang kaluluwa ay muling bibigyan ng katawan. Yun nga yung bagong katawan. Harap sa paghukom. Okay, Pahayag 20:13. Pakibasa po. Pahayag 20:13. Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa Okay. kanila. Okay? At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanyang. Yun, yan na. Muling bibigyan po ng katawan ng mga namayapan. Ngayon, katawan para sa apoy, ito. Sabi nga, dalawang hantungan po mga kapatid. Buhay na walang hanggan, bagong langit at bagong lupa. Sa Pahayag 21, sinabi, dagat-dagatang apoy. Sa Pahayag 20:14-15, Mateo 10:28, pakibasa po. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinilid sa dagat-dagatang apoy. Okay, Ito ang ikalawang kamatayan Yeah. sa mga katuwid ay ang dagat-dagatang apoy. nilagay yung Hades dun sa dagat-dagatang apoy. Matindi. Hanggang 15 na po yun. Ay, hindi ito. At kung sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinilid sa dagat-dagatang apoy. Yun. Tindi. Kaya nga mga kapatid, kapag hindi ka nakasulat dun sa aklat ng buhay, automatic na dun ang kahinatnan Dagat-dagat. sa dagat-dagatang apoy. Mateo 10:28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapat hindi napapatay sa kaluluwa. Kundi bagtos ang katakutan ninyo iyong makapupuksa sa kaluluwa at sa Ay. katawan sa impyerno. May kapangyarihang pupuksain ang kaluluwa at katawan sa Gehenna. Tandaan natin mga kapatid. Yan yun. Dun raw tayo matakot sa kayang pumuksa ng kaluluwa at katawan sa Gehenna. Hindi, takot kami kay ganito kasi kung ano yung utos niya, yung susundin namin. Hindi ganun bilang mananampalataya. Excuse. Mahalagang konklusyon, ang katawan ay pansamantala. 2, ang espiritu ng tao ay hininga ng buhay. Ang kaluluwa ang may kamalayan. 4, ang Ruach HaKodesh ay hiwalay sa espiritu ng tao. Ang masamang espiritu ay hindi bahagi ng pagkatao. May paghuhukom at muling pagkabuhay. Yan. Ito po mga kapatid, final declaration. Hindi tayo simpleng laman. Hindi rin tayo simpleng hininga. Tayo ay kaluluwang may buhay na may pisikal na sisidlan at hiningang buhay mula kay Yahuwah. At sa huli, ang bawat kaluluwa ay haharap sa kanyang justisya. Tandaan natin mga kapatid yun. Yan. Hanggang doon lang po ang topic ng 3-in-1 being po natin. Maiksi lang po yun para mas maunawaan lang natin o dagdag doon sa napag-aralan natin before patungkol sa pagiging 3-in-1 being ng natin, tao. Okay, kaya ganun din po yung Ama. Dito sa topic natin, anong connection nun? Nung 3-in-1 being na tao, dito sa susunod na topic natin. Yan. Malala natin. Kaya inuna po natin yun dahil related siya dito
sa susunod na topic natin. Ano ang topic natin? Topic series? John 1:1. Nang pasimula, siya ang berbo, yung salita. At ang berbo, yung salita, ay sumasa aluwa at ang berbo ay aluha. Yan ang pag-uusapan natin, mga kapatid. Kasi may usapin dito sa John 1:1. May mga nagsasabi kasi na hiwalay ang salita sa Ama. Hindi pwedeng dulo. Yun nga. Paano natin sasabihin? O pwede ba natin masasabihin sa kausa? Hindi hiwalay yun. Anong proof natin at paano natin sa kanila ipapaliwanag kung bakit ba hindi hiwalay ang salita sa Ama? Pwede kasi. Sige nga mga kapatid. Pwede kasi yun. Salita niyong galing sa kanya. Kaya po. Oh yun, oh. Pwede natin sabihin yun. Pero paano natin ipapaliwanag sa kanya ng detalyado? Yun ang pag-uusapan natin mga kapatid. Kasi naging usapin to Nagkakaroon dito, pumapasok dito yung parang Trinity. Or may magkaibang aluha, kaibang Diyos. Iba raw tong salita, iba dun sa Ama. Yun ang ating pag-uusapan ngayon.